meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Biglang nag-suspend eh. Mukhang may malaki raw mangyayari today. Yung mga taga-media, bigla hong nag-rush din po dito sa may labas lang. Marami ho kasing lumilipad-lipad ngayon ng mga balita na developments. Kailangan abangan dahil hindi ho natin alam kung anong mangyayari from here on. May mga lumalabas na baka daw arestuhin na si Senator De La Rosa. We're going to arrest somebody. Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. 5 minutes. Hapon pa lang nitong Miyerkules at 13 ng Mayo, tensyonado na ang Senado sa labas at kahit pa sa loob. Ganito, iho, ang pagsasabi ng I'm not finished. Hindi yung I have the floor with the burning eyes and the very high voice. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala. Senator Padilla. Ano bang nangyayari? Ba't ba hindi kayo magbate? Mahirap makipagbati nang wala namang nag-apologize. On record dapat. Kasi on record niya sumigaw eh. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang nakaalita ni Senator Padilla na si Senator Kiko Pangilinan pero tumanggi siya. Andito pa rin po tayo sa labas ng Executive Lounge dito sa Senado kung saan napasugod po kasi sa loob yung mga senador. Nagse-session po sila tapos biglang nag-suspend yung mga taga-media. Bigla hong nag-rush din po dito sa may labas lang. Marami ho kasing lumilipad-lipad ngayon ng mga balita na developments. Medyo nagkaroon ng commotion uli si Senator Robin at si Senator Pangilinan, but it was quickly settled. Ang nangyayari sa loob ng Senado, nangyayari din dito sa labas. Katulad din ang nangyayari sa ating buong lipunan ngayon. Hati, may magkabilang grupo o panig. Nagpapalitan ng maanghang na salita. Nagkakagirian. Kukunin nila si Senator Bato de la Rosa. Hindi tayo babayad. Naniniwala po kami na dapat panagutan ang mga kasalanan sa bayan. Ito daw po ay nangyari. November 2025, nawala na parang bula si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos umugong ang balitang aarestuhin siya ng ICC o ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Makalipas ang 6 na buwan nitong Lunes, May 11, nagulat na lang ang lahat nang bigla siyang sumipot. Why are you here, sir? Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Inireklamo niya ang NBI agents na tinangka siyang hulihin hanggang nadapa pa siya sa hagdan. Business na civic!
Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Dahil present si Senator De La Rosa, nadagdagan ang lamang ng kanyang mga kaalyado. Ang minority naging majority. Sila na ang may hawak ng Senado. At ang bagong Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. But I will support and defend the Constitution of the Philippines. Pero mula nung sesyong yon, hindi na nakalabas pa ng Senado si Senator Bato dahil sa bantang aarestuhin siya. Sana alagaan nyo kami. Huwag nyo kami ibigay doon sa mga dayungan. May 13, nakapanayam ko siya. Ito ang huli niyang sit-down interview bago nagkagulo sa Senado. Senator De La Rosa, maraming salamat po sa interview na ito. Maraming salamat din sa iyo, Jessica, sa pagkakataon na ako ay muli mong i-interviewin. 3 araw na ho kayo nakatira dito sa Senado. Opo. Kamusta ho? Okay lang naman po. Halos masaya. Dahil halos araw-araw, ang daming mga supporters na umaakyat at nagpapahayag ng kanilang suporta. So nabubuhayan po tayo ng dugo. Pwede ho bang pakikwento nyo sa amin mula umpisa nung kayo po'y sumulpot ulit dito ho sa Senado after 6 months daw ho na absent kayo? Tinawagan ako ng aking mga kasamahan na kailangan andito ako sa Senado para sa butuhan. Tagal ko na rin plano, balak talaga na resurface dahil nga aside doon sa planong change of leadership, yung alam ko may darating na impeachment trial, pareho nating mga trabaho yan eh. Tapos pangatlo, yung nahihiya na ako doon sa sabi ng mga pupuna sa atin na sige tayo sa tanggap ng sahod galing sa gobyerno, hindi nagtatrabaho. Nagtatrabaho naman tayo, yung opisina natin nagpa-function, pero absent ka lang tayo. Pero ang aking pagmumonitor is distant monitoring. Pero of all days, bakit ho nung araw na yun? Kasi sinabi nila may botohan. Yeah, tama may ho? butuhan. At tungkol saan daw ho yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote. So parang may coup ng leadership ng Senado. Yeah. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader. Paano ho kayo pumunta rito? Kasi parang ibang kotse daw ho yung sinakyan nyo eh. Pinasakay ako doon sa van. Van nino po. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Basta sabi ni Senator Alan, sumakay ka dyan sa van. Alam nyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Tapos, kwento nyo nga ho, pagpasok nyo, Pagpasok ko, doon sa pintuan, sa gilid, may mga nakaupo. 2 babae, saka may mga lalaki. Akala ko mga staff lang yun na senador o kaya mga driver na senador. Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. yun ho yung sinabi nyo, nakipag-wrestling kayo. Yung Kasi nagpumiglas Piglas kayo. ako, oo. Kasi ang sabi ho yata ng NBI ni Director Matibag, kaya kayo nasugatan, nadapa kayo. nadapa ako. Hindi dahil Tama. dun sa pagkaka-wrestle ho sa inyo. Hindi. Pagkadapa ko. Sa Nadapa. pagtakbo ko. Bakit ho kayo nadapa? Overspeeding. Run for your life. Yung ginawa ko eh. Takbo! So, sa pinakamabilis na takbo, gawin mo para makarating ka sa session hall. Kaso, ang dami ho ngayon natatawa, kinukutsa kayo dahil dun po sa pagkakadapa ninyo. Sige lang. Kung kaligayahan nila yan, ibigay natin sa kanila yung kaligayahan nila. Ano po nangyari sa kamay nyo? Pwede po makita? Ito yung mga sugat na yan. Hindi Minor lang noon, minor na. Hindi fracture. Hindi naman. Gas-gas lang kunti. Tapos pagdating nyo sa session hall, ano na ho nangyari? Yun, sinabi ko sa mga kasamahan ko na hinarang ako doon sa baba. Kamusta na po kayo ni former Senate President Soto? Okay naman. Okay naman. Mataas man respeto ko sa kanya. An NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, coordinate with OSA. I didn't realize that he was coming. Connected ho ito sa impeachment ba ni Vice President Sara Duterte? Hindi natin masabing connected, no? Hindi namin napag-usapan ni Alan na bumoto ka para sa impeachment ni BP Sara, no? Ang sabi niya, kailangan pumunta ka dito para mag-agaw natin ang majority. Normal naman yan sa Senado. Walang minority na gustong manatiling minority forever. Pero hindi ho maiwasan din ngayon yung mga speculation na, kaya siya nandyan para hanggang
botohan kay Sara Duterte sa impeachment niya, makakaboto rin siya. Ano masasagot niyo ho doon? That's my duty to vote. So they cannot question me for being here and to sit as a senator judge because it is my duty as a senator. Yung 6 months po na absent kayo, pwede ho malaman kung nasan kayo nagpunta? I was with the fowls of the air and the beast of the field. Nasa Davao daw ho kayo? I was all over the Philippines, but I never went out from the Philippine jurisdiction because I am a Filipino. Our last stops is let generation see our country free. Ang state of mind niyo po ngayon, kanina napanood ko yung mga interviews niyo Minsan umiiyak kayo, napapakanta na kayo. How would you consider this, itong yugto po na ito ng inyong buhay? Very abnormal. Very abnormal. Ano hong nasa isip niyo ngayon na you are in this position na dito na kayo halos nakatira, hindi kayo pwedeng lumabas kasi dadamputin kayo. Baka dalhin daw ho kayo sa Hague. Sasamahan niyo doon si former President Duterte. I leave it up to God. Whatever God desires, I will follow. God's plan is perfect. Susundin ko kung anong kahinatnan ko according to the wisdom of the Lord. Hindi ako ihatag kung pagaligo sa nila para magbanan ako sinili. Sabi ngayon ng iba, dati di ba sabi niya gusto niyang samahan, bakit hindi pa siya pumunta ngayon na hinuhuli siya para dalhin doon? Nagbago ang aking posisyon dahil nung nandun na si President Digong at binibisita ng mga taga Davao, ay hindi pala pwedeng makabisita basta-basta doon, kundi yung immediate family lang ang pwedeng makakita sa kanya. At kung halimbawa ako'y makulong doon, hindi naman garanti na isang silda lang kami at pwede akong bumisita sa kanya. There's no guarantee. So it defeats my purpose of going there. Kung ganun lang rin pala mangyari, hindi kami magkasama. Pero kung makukulong din ho kayo dun sa The Hague, dun sa ICC facilities, di at least magkasama ho kayo. Di ho ba yun ang gusto nyo? Sabi nyo dati. Depende kung magkasama kami sa silda. Magkasama kami, pero kung hindi, malayo, kahit nihaw-nihaw, walang magiging communication between us, it depends the purpose nga. Qualify ko lang po. So willing kayo na magpakulong basta malapit yung selda ninyo kay Digong. Kung sigurado. Yun naman po pala, willing naman po pala kayong magpakulong. Bakit ayaw nyo pa hong sumama? From the very beginning, my stand is that I do not recognize the jurisdiction of ICC sa ating bansa because we are no longer a member. Our government is in no obligation to effect the warrant of arrest issued by ICC dahil hindi na tayo membro So ako, kung gusto mo, bitayin mo ako, ipako mo ako sa krus dito sa ating bansa. Huwag doon sa bansa ng mga banyaga. So okay lang po sa inyong makulong basta dito Basta sa Pilipinas? dito sa Pilipinas. Ayaw nyo dun sa The Hague? Ayaw ko. Na unang nagsilbi si De La Rosa bilang Chief of Police ng Davao City mula 2012 hanggang 2013 habang mayor pa noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa panahon ko, tatapusin ko yung problema sa droga. Hanggang ipinatupad na nga nationwide ang Project Double Barrel at Oplan Tokhang na layunin daw sugpuin ang iligal na droga sa Pilipinas. Hanggang nawala sa pwesto si Duterte at si De La Rosa naging senador. Warrant of arrest. You will just have to kill me. Kalaunan, kinasuhan sa ICC o sa International Criminal Court si Duterte, pati na si De La Rosa na ayon sa arrest warrant ng ICC may mahalagang papel o di umano indirect co-perpetrator sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Mula nung sumipot si Senator Bato sa Senado nito lang Lunes hanggang Miyerkules, pinagkalooban siya ng protective custody. Nakapanayam ko rin si Attorney Israelito Bobet Torion, ang abogado ni Senator Bato. Ano po yung main petition? There is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Philippine government authorities, especially the executive department in
their continued cooperation with the ICC despite the fact that we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. Maituturing naman di umanong obstruction of justice ayon sa isa sa mga tinik ngayon sa dibdib ni Senator Bato, si dating Senator Antonio Trillanes. Ang nasa saligang batas natin ay hindi pwedeng arestuhin ang isang senador while in session kung ang krimen ay 6 years and below ang penalty. So lahat po ng mga senador na nakasuhan ng above 6 years ay inaresto sa loob ng Senado. Si late Senator Enrile, si Senator De Lima, ako noong 2018. Ito lang si Bato ang tumakas at prinoteksyonan ng Senado kahit alam nila na mali. Hindi pwede ito ihambing doon sa kaso ng mga nakaraan ng dalawang senador, si Senator De Lima at Senator Trillanes, kasi may warrant sila from a local court. Klarong-klaro yun. Bakit kung sino-sino yung mahabol? Si former Senator Trillanes, ikaw ba ay dineploy ng ICC? Dahil merong warrant sa aking pagkakaalam, base sa pakikipag-ugnayan ko sa ICC since 2017, I took the opportunity kasi meron hamon sa akin si Bato de la Rosa. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! At sumama ka pa! Hindi na po kayo magkakaanuhan ni Senator Trillanes. Ihinamon nyo siya na pumunta ka rito sa Senado. Hindi, huwag na natin pag-usapan yan. Hindi, walang kuwan sa akin yung tao na yan. Yung International Criminal Court noong ina-arrange siya ng Community of Nations, nagpadala ang Pilipinas ng representative dyan. So we were one of the architects and founders. Ito ay international court at hindi ito foreign court. Nagre-retain ang ICC ng jurisdiction para doon sa mga krimen na nangyari nung tayo ay state party pa. Ang sakop ng investigasyon ay nung panahon na tayo ay miyembro pa. In other words, pwede talagang litisin si Bato de la Rosa ng ICC. Kamusta na po ang Senado? Ang gulo-gulo po ah. Ginugulo kami, hindi kami magulo. Whether the gulo is coming internally or externally, yung change is very political and very emotional. Lahat na napagbintangan sa amin dahil sa flood control, kaya nagpalit. Dahil sa impeachment, nagpalit. And we'll prove them all wrong. Yung inaabangan ho ngayon is maaresto ba si Senator De La Rosa? Pakitaan nila kami ng Philippine judge, arrest warrant, give Bato due process, meaning he can question the warrant of arrest, etc. We will follow the law. Pero yung sasabihin mo, it's a foreign warrant of arrest, na umalis na tayo doon. The ICC is violating their own rules. And then, kahit sinong Pilipino dito, walang remedy. Pero nalipad na po nila sa The Hague si former President That's why nga hinihiwalay ko yun eh. Kasi ngayon, ano pa magagawa natin? Hintay na lang yung Supreme Court sa tamang oras. Ang isang rule ng ICC, after 1 year na umalis ka, hindi ka na pwede mag-order ng investigation. Dapat within 1 year. Kay President Duterte, lampas ng 1 year, in-uphold pa rin nila tuloy. Does it matter that the ICC already has ruled that they have jurisdiction over Duterte? It matters more because they violated their own treaty. So, anong mangyayari sa atin? Kanina napansin ko sa session hall, parang ramdam at kita namin yung tensyon sa pagitan ng mga senador. So we just need a balancing act. Talaga. But this is a question eh. Since nag-aaway ang Presidente at Vice President, nag-aaway ang Congress at Vice President, do the senators want to be peacemakers? Or do we want to be one of the same? Let's be the salt and light. Huwag tayong pareho lang sa iba. I have to admit it's difficult. I mean, that first day ng Monday is not the day I expected. Magandang hapon mga kababayan. Mayroon na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang papunta dito para aking arrestuhin. Mag-aalas 6 ng gabi nang natapos ang sesyon at lumabas ang ruling ng Korte Suprema na hindi nila bibigyan ng TRO o ng Temporary Restraining Order si Senator Bato laban sa kanyang ICC arrest warrant. Andito pa rin po tayo sa labas ng Executive Lounge dito sa Senado kung saan napasugod po kasi sa loob yung mga senador. Mag-aalas 7 ng gabi, humarap sa media ang Acting Sergeant at Arms o hepe ng security ng Senado, si General Mau Aplasca. Sino, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. 5 minutes. Sir, bakit nagsusot ng bullet ko?
Nung oras na yon, nasa loob pa rin ng Senado ang ilang mga miyembro ng media, pati na ang aming team. Sa labas, nagbarikada ang mga pulis at mga rallyista. 7:18, namataan sina Senator Bato at Senator Robin Padilla na pumasok ng elevator. Hanggang dumating na sa Senado ang hinihintay na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kongreso. Lalo pang naalarma ang Senado nang may pumasok na armadong grupo. Mga miyembro ng MSEG o ng Marine Security and Escort Group. Kasunod nito, narinig ang tunog ng drill o pagbabarena sa lumang pinto sa ground floor ng building. Ang tunog galing diumano sa building ng GSIS na konektado sa Senado. Dahil hindi malinaw kung saan nanggaling ang tunog, ang hinala tuloy ng mga nasa Senado, baka may nagtatangkang lumusob. Anong daanan po ito, sir? Sorry. Walang pasok dito. Maya-maya pa sa second floor ng Senado, ito ang nasaksihan ng aming team na naiwan doon. Tumindi pa ang tensyon nang biglang namatay ang ilaw na sinundan ng ilan pang putok ng baril. Nakita ng aming team sa isang daanan sa sumulong hall ng Senado ang mga umaaligid na armado na parang may sinusundan. Pinalabas ng building ang mga taga-media. Sa pamamagitan ng Facebook Live, nagbigay ng pahayag si Senate President Cayetano. We are allegedly under attack. My number one priority to secure the senators. I will not arrest Senator Bato, just to be clear. Sa ipinost namang litratong ito, sinabi ng mga senador na ligtas sila. Pero kapansin-pansing hindi nila kasama si Senator Bato. Itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na sa kanilang hanay nang galing ang mga putok ng baril. Wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Sa isinagawang investigasyon ng PNP SOCO o Scene of the Crime Operatives, 32 bala ang nakita. Habang isinasagawa ang investigasyon, muling nakita si Senator Bato na nakipagkamay pa sa mga pulis. Nag-post din ang kanyang abogado na si Attorney Torion ng litrato, pruweba na nasa Senado pa raw si Senator De La Rosa. Pinakita ko nga sa inyo eh. Ito nga eh, o yan o, 12:13 AM, o yan.